Dalawa sa mga nakilalang suspect sa pang-hold up sa Alabang Town Center noong Biyernes ay miyembro ng Ozamis Group. Ayon po yan sa Muntinlupa Police. Nakatakda namang isailalim sa administrative investigation ng sinibak na hepe ng Muntinlupa Police dahil sa tagal ng pagresponde sa insidente. May news to go si June Veneracion. Sa cellphone video ito, kuha ang aktwal na pakikipagbarili ng mga gwardya ng Alabang Town Center sa mga nang hold up sa armor van ng isang money changer sa mall. Pero ang simula ng bakbakan, lalong nabigyang linaw sa CCTV video kung saan makikitang ichinempo sa pagdating ng roving teller at ilang gwardya ang pagkahagis ng granada ng isang suspect. Hindi ito sumabog pero nagpulasan pa rin ang mga gwardya at ang roving teller at naiwan ang isang bag na may lamang pera. Dito nakapagbarila ng mga suspect sa mga gwardya. Pagkatapos, kinuha na ng isang suspect ang naiwang bag ng pera. Tinatayang 36 na segundo lang tumagal ang pang-hold up. Isang suspect na kinilalang si Pipito Palerang tinamaan ng bala at ideklarang dead on arrival sa ospital. Pero ang hindi bababa sa 12 niyang kasamahan, nakatakas sakay ng 4 na motorsiklo. Gayunman, namukhaan ng ilang saksi ang naghagis ng granada bilang ang lalaking ito na ang litrato ay nasa file ng pulisya. Siya raw ang rider ng grupo. Naiwan daw ng mga suspect ang coaching ito na makailang beses na raw nagpalit ng may-ari. Pero sa huli, na-trace ang sasakyan sa isang Michael Damolo na mayroon na ring file sa litrato ng PNP. Ayon sa Muntinlupa PNP, kapwa ang miyembro raw ang dalawa ng Ozamis Group na sangkot din sa iba pang malalaking hold-upan. Ang kanilang leader, kinalalang si Ricky Cadavero. We identified Ricky Cadavero alias Kambal, very well known in the underground world. Has a strong string of robbery cases under his belt. Nakatakda namang sumailalim sa administrative investigation si Police Senior Superintendent Ramiro Bausa na hindi sa pwesto bilang hepe ng Muntinlupa Police. Bago kasi nitong Biyernes ay nagkaroon na rin ng hold-upan sa mall noong Pebrero. First, solving through investigation this particular case and filing against all those who are responsible for the robbery incident in Alabang Town Center and the ensuing gun battle. Second, is for us to conduct manhunt operations for this not to happen again. Tumagal daw ng 20 minuto bago nakaresponde ang mga pulis sa robbery incident dito sa Alabang Town Center noong nakaraang Biyernes. Hindi raw ito katanggap-tanggap para sa bagong litrato ng NCR Police Office. Kaya magpapatupad daw sila ng bagong patakaran, ang 2 minutong response time sa lahat ng uri ng krimen sa Metro Manila. Kapag hindi nasunod ang 2-minute response time, mananagot daw ang mga Police Community Precinct Commander. June Veneracion, GMA News.